Breaking news, US muling nag-deploy ng aircraft carrier sa Middle East. Sa mas tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay iniutos ng Pentagon ang pag-deploy ng pangalawang aircraft carrier sa gitnang silangan para sumama sa carrier na USS Abraham Lincoln na nasa rehiyon na. Ayon sa impormasyong inilabas ng AP News, ang pag-deploy ng USS Gerald R. Ford nito lamang Biyernes ay bahagi ng pressure campaign ng Trump administration sa Iran habang nagpapatuloy ang mga negosasyon tungkol sa nuclear program at iba pang issue. Ang USS Gerald R. Ford ay unang nasa Caribbean matapos ang mga operasyon doon at inaasahang lalapag sa Middle East sa loob ng ilang linggo mula sa pagkakadeploy. Hanggang saan naabot ang mas tumitinding gulo sa Iran at higit sa lahat ay ano ang tugon dito ng Tehran. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nito lamang Biyernes, nang tanungin si Trump ng isang reporter sa Fort Bragg kung gusto niya ng regime change sa Iran, ay tahasan niya itong sinagot at sinabing parang iyon ang pinakamagandang mangyari. Dagdag ni Trump, sa loob ng 47 years, puro usapan na lang. Tinanong din siya kung sino ang papalit sa gobyerno ng Iran, pero sinabi niyang hindi niya ito gustong pag-usapan. Ang pinakamalaking aircraft carrier sa mundo ay iniutos ng maglayag papunta sa Gulf. Lahat ng nanggagaling sa Washington ay nagpapakita na desidido na ang US sa susunod na mangyayari. Ilang oras lang matapos ang mga pahayag na iyon, kinumpirma ng Pentagon na iniutos na ang pangalawang aircraft carrier patungong Middle East. Pinalalakas ang military assets sa buong rehiyon at ang White House ay hindi nagpapanggap na routine lang ito. 2 araw bago ang Fort Bragg, nakipagkita si Trump kay Netanyahu ng 2.5 hours at ang kanilang tinalakay ay hindi pa ganap na ipapahayag sa publiko. Pero pagkatapos, nag-post si Trump sa Truth Social. Sinabi niya, last time, nag-decide ang Iran na mas mabuti para sa kanila na huwag gumawa ng deal at sila ay tinamaan ng midnight hammer. Hindi ito naging maganda para sa kanila. Sana sa pagkakataong ito ay mas maging reasonable at maging responsible sila. Ang post na iyon ay tumutukoy sa codename para sa B-2 bombing runs na tumama sa nuclear facilities ng Iran noong nakaraang taon at isinulat ito ni Trump sa isang public platform bilang direktang babala sa Iran. Ang mga kasalukuyang galaw patungong Gulf at ang sinabi ni Netanyahu kay Trump sa silid na iyon ay nagsisimula sa mga nangyari mula nang magsimula ang mga pag-uusap. Noong February 11, dumating si Netanyahu sa White House dala ang intelligence na matagal na niyang gustong ipresenta ng personal. Ang meeting ay tumagal ng 2.5 hours. Tinataya ng Israeli intelligence na mula noong 2025 war, na-rebuild ng Iran ang kanilang ballistic missile stockpile sa pagitan ng 1,800 at 2,000 missiles na pwedeng i-deploy sa loob ng ilang linggo. Hindi ito long-term projection kundi current capability. Ang public response ni Trump ay maingat na binigkas. Sinabi niya na wala pang definitive na napagkasunduan at magpapatuloy ang talks. Pero sa isang interview sa Axios sa parehong linggo, sinabi niya ang mas revealing na bagay. Ang mga Iranian ay hindi naniniwala na totoong aatakihin namin sila. Ang nangyayari sa Washington ngayon ay lampas na sa threats at posturing. Ang White House ay naghahanda na para sa mangyayari matapos bumagsak ang gobyerno ng Iran. Iniulat ng National ngayong linggo na ang administrasyon ay nakikipagtrabaho na sa Iranian-American business leaders para magbigay ng payo sa pagbuo ng transitional entity, isang istruktura para tumulong pamahalaan ng Iran kung bumagsak ang kasalukuyang gobyerno. Si Senator Lindsey Graham, isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Trump, ay nagsalita sa Munich Security Conference noong February 13 at sinabi, kung kaya nating pabagsakin ang regime na ito sa pamamagitan ng tao, ang kanilang gusto, hindi sa atin, at papalitan ito ng kaibigan, hindi kaaway, ito ang pinakamalaking pagbabago sa 1,000 taon. Idinagdag pa niya na sawa na sila sa kasalukuyang regime, habang si Crown Prince Reza Pahlavi, anak ng huling Shah ng Iran, ay nagdeklara noong Sabado bilang Global Day of Action. May mga rally na nakaplano sa maraming lungsod at may mga petitions sa Canada at Australia na humihiling na kilalanin si Pahlavi bilang legitimate transitional leader ng Iran. Lumampas na ang US sa pakikipagnegosyo sa gobyerno ng Iran. Ang Washington ay nagtatayo na ng susunod na mangyayari at lahat ng papunta sa Gulf ay para siguraduhing mangyayari ang transition na iyon. Ang huling pagkakataon na 2 American carrier strike groups ay nasa Persian Gulf ng sabay ay noong June 2025. At noong buwan na iyon, tinamaan ng US ang 3 Iranian nuclear sites. Ngayon ang tanong ay, mauulit kaya ito? Sa mga hindi pamilyar, ang USS Gerald R. Ford ang pinakamakapangyarihang warship na kailanman naitayo.
Meron itong 100,000 tons, 75 aircraft kasama ang F-35 stealth fighters, crew na 4,500 kasama ang 3 guided missile destroyers na kasabay na naglalayag. Iniutos itong magtungo mula sa Caribbean patungong Middle East noong Biyernes at inaasahang lalapag sa loob ng 1 linggo, habang ang USS Abraham Lincoln naman ay nasa station na 500 miles mula sa southern coast ng Iran. Ang mga jets nito ay binabagsak na ang isang Iranian drone na lumapit masyado at ang mga barko nito ay naharang na rin ang isang pagtatangkang pigilan ng Iran ang isang US-flagged vessel sa Strait of Hormuz. Pero hindi lang ito tungkol sa carriers. Ang B-2 stealth bombers ang parehong aircraft na ginamit sa Midnight Hammer runs laban sa nuclear sites ng Iran noong nakaraang taon ay nasa heightened alert sa loob ng US. Ang F-35 stealth fighters ay nakaposisyon na sa buong rehiyon. Sa lupa, libo-libong karagdagang troops ang inililipat sa 11 American bases sa Iraq, UAE at mas malawak na Gulf kasama ang surveillance drones at missile defense systems na kasabay na na-deploy. At ang operational planning ay nagpapakita ng ibang strategy. Ang strikes noong nakaraang taon ay tumagal ng 12 days pero ang hinahanda ngayon, ayon sa Reuters, ay hindi ulit lang ng ganito. Isa itong weeks-long campaign na target hindi lang ang nuclear sites kundi pati ang IRGC headquarters, command nodes at security infrastructure na nagpapanatili sa regime sa kapangyarihan. Kinumpirma mismo ni Trump ang deployment ng Ford at nang tanungin kung bakit kailangan ang pangalawang carrier, sinabi niya, "Kung hindi tayo makakagawa ng deal, kakailanganin natin ito. Kung may deal, aalis ito agad." Nang tanungin ng reporter kung ano pa ang natitira sa Iran's nuclear sites na dapat tamaan, sagot niya sa isang salita, ang alikabok. Ang mga pwersang papunta sa Gulf ay hindi para magpadala lang ng mensahe. Nakaposisyon sila para tapusin ang nuclear program ng Iran at ang gobyernong gumawa nito. At habang ang lahat ng ito ay pumupwesto, pumasok ang negotiators ng Iran sa kanilang susunod na round ng talks at sinabi sa mga Amerikano na karamihan sa hinihiling nila ay hindi na worth na pag-usapan. Ipinahayag ni Trump ang kanyang mga demands ng malinaw. Zero uranium enrichment. Ang lahat ng enriched material ay dapat ibigay. Full IAEA access sa bawat site. Curbs sa ballistic missiles ng Iran, pagtigil sa pagpondo ng proxies sa buong rehiyon. Samantala si Ali Larijani, Secretary ng Iran's Supreme National Security Council, ay sinabi sa mga mediators sa Oman na hindi man lang nila natanggap ang specific proposal mula sa US, kundi palitan lang ng messages. Habang si Araghchi ay nagpunta sa RT noong February 1st at sinabi, missiles at proxies ay totally off the table, nuclear program lang ang pinag-uusapan namin. Kaya sa lahat ng hinihiling ni Trump, handa lang pag-usapan ng Iran ang isang item at sa item na iyon, nagsimula pa rin sila sa posisyon na tuloy ang enrichment. Ang susunod na round ng talks ay nakaschedule sa Geneva sa Miyerkules. Si Wititov at Kushner ay mauupo sa harap ng negotiators ng Iran kasama ang Oman bilang mediator. Pero ito ang dahilan kung bakit halos imposible ang gap na ito na isara. Ayon sa satellite imagery na nakuha ng New York Times ay nagpapakita na mula noong 2025 strikes, pinabilis ng Iran ang repairs sa missile sites habang limitado lang ang ginawa sa nuclear facilities. Hindi nila inuuna ang nuclear program, inuuna nila ang kakayahang makabawi. Noong February 5th, nag-deploy ang Iran ng 4 na ballistic missiles na may range na 2,000 kilometers sa bagong underground facility. Shift ito mula sa defensive patungong offensive doctrine. Hindi naghahanda ang Iran para makipagnegosyo para makalabas sa sitwasyon. Naghahanda sila sa mangyayari kapag nabigo ang negotiations. At iyon ang posisyon ng Iran na ipinapakita sa mundo. Defiance, strength, readiness. Pero sa loob ng kanilang bansa, ibang realidad ang nagaganap. Isang bagay na hindi na matatakpan ng leaders ng Iran. Mula December 2025, naitala ng Iranian Human Rights Agency ang 7,030 confirmed deaths sa protests sa buong bansa. Habang ang European Parliament naman ay nagsuggest na maaaring umabot sa 35,000. Hindi ito numbers mula sa nakaraang taon. Nangyayari ito ngayon. Pumasok na sa traditional 40-day mourning cycle ang mga pamilya ng namatay. Sa kultura ng Iran, dito nagtitipon ang community para parangalan ang mga pinatay. Nangyari ito noong 1979 at sa mga morning gatherings na yon, naging full revolution ng scattered protests. Nangyari ulit ito noong 2022 matapos mamatay si Mahsa Amini. Bawat 40-day cycle ay nagdadala ng mas maraming tao sa kalsada, hindi kakaunti. Nagsimula na ulit ang cycle na iyon. Noong February 11th, gumawa ng extraordinary si President Masoud Pezeshkian. Humingi siya ng sorry sa nation para sa crackdown ng security forces. Isang Iranian president na publicly naamin na sobra ang ginawa ng state. Ang rials naman ay tuluyang bumagsak sa record lows. Ang head ng Central Bank ng Iran ay nag-resign. Ang vice president ng Iran ay nag-submit na rin ng resignation.
At ang oil exports, ang lifeline ng gobyerno ng IRGC at ng natitirang proxy network ay naharang ng American sanctions. At ang proxy network na iyon ay halos wala na. Nawalan ng 80% fighters ang Hezbollah mula noong nakaraang taon, humina ang Hamas, kakaunti na lang ang Houthis. Ang regional alliances na itinayo ng Iran sa loob ng dekada ay nawasak sa ilalim ng 12 months. Pero ang detalye na dapat ikabahala ng Iran, higit sa lahat, ay galing sa loob ng sariling gobyerno. 4 na kasalukuyang Iranian officials ang nagsabi sa Reuters na senior figures ay nag-warning kay Khamenei directly. Sinabi nila na umabot na sa punto ang public anger kung saan hindi natakot ang deterrent. Nag-warning sila na hindi lang military targets ang matamaan ng US strike. Maaari nitong bigyan ng lakas ang population na muling magprotesta at makasira sa political establishment. Isang official ang nagsabi na ito na ang pangunahing concern ng senior Iranian leaders. Ang sariling tao ng Iran ay nagbabala sa supreme leader na maaaring hindi makaligtas ang gobyerno sa mangyayari at ang tanong ngayon ay kung may handang tumulong sa labas. Alam ng Iran ang mangyayari at malinaw sa leaders nila na hindi lang sila hihintay. Sinabi ni Parliament Speaker Muhammad Baghalib publicly, "We do not consider ourselves limited to reacting after the action." Nangako naman ng Iran na tatamaan ang bawat American base sa rehiyon, magsasagawa ng attacks laban sa Israel at isasara ang Strait of Hormuz. Ang strait ay 33 kilometers wide at bawat oil tanker mula Gulf patungong Europe o Asia ay dumadaan dito. Mga 20% ng world oil supply ay dumadaan sa iisang choke point na ito at tinataya ng analysts na kung isasara man temporarily, pwede nitong itaas ang global oil prices ng 20 hanggang 30%. Alam mismo ng Iran Parliament ang gastos. Sinabi ni MP Navian na ang military exchange ay pwedeng magdulot ng 3 hanggang 4,000 Iranian casualties. At iyon ang projection ng Iran kung magkakaroon ng confrontation. At ang mga neighbors ng Iran ay naghahanda na sa magiging epekto. Qatar, Saudi Arabia, Oman at Egypt ay pribadong nag-warning kay Trump na huwag i-abandon ang talks. Sabi nila na may short-range ballistic missiles pa ang Iran na kayang maabot ang kanilang teritoryo. At ang UAE ay nagsabi publicly na hindi nila papayagan ang American military operations mula sa kanilang lupa o airspace. Sinabi ni Ian Bremmer, isa sa pinaka-respected geopolitical risk analyst sa mundo, sa simpleng salita. Mas marami ang hinihingi ni Trump, kaya kailangan ng force at may risk ng mas malaking digmaan. Pero kailangan ng allies na handang lumaban para sa mas malaking digmaan. Ang proxy network ng Iran sa rehiyon ay gutom na sa nakalipas na 12 months. Nauubos ang military ng Russia sa Ukraine. Malinaw na hindi susugal ang China sa direct confrontation sa US dahil sa Iran. Sa madaling salita, posibleng walang paparating na tutulong sa Iran. Ang ISW at Critical Threats Project ay nagsabi na naabot na ng Iranian policymakers ang konklusyon na limitado na ring retaliatory strikes ay hindi na makapipigil sa US. Ang natitirang card ng Iran ay pagbabanta ng prolonged regional war. Pero para sa prolonged war, kailangan ng military na hindi humina, economy na kaya itong panatilihin, allies na handang lumaban kasama, at population na sumusuporta. Wala ang Iran sa lahat ng iyon. At bawat araw na lumilipas na walang deal, mas lalapit ang Ford. Binigyan na ni Trump ang Iran ng roughly 1 month. Sinabi niya na dapat mabilis ito at pag nagsimula ang talks, 2 American carrier strike groups ay nasa striking distance ng Iran sa unang pagkakataon mula noong 2025 war. Ipinadala na ng US ang carriers, binanggit ang huling operasyon ng malakas, inendorso ang regime change, sinimula ng paggawa ng replacement government at sinabi sa mundo kung ano ang mangyayari kung sasabihin ng Iran na hindi. Naniniwala pa rin ang leaders ng Iran na kaya nilang i-negotiate ang sitwasyon. Naniniwala silang sapat na ang defiance sa table at missiles sa underground bunkers para mapanatili ang kanilang gobyerno. Bawat ebidensya mula sa nakalipas na 72 hours ay nagsasabi na mali sila at nauubos na ang kanilang oras para maintindihan iyon.